Hi mga kahardin, so this is Hardinerang Nanay once again. Maptangjin ako tayo amin. It's so cold today and it's raining even. Okay, so pero walang makakapigil sa atin para hindi magtanim ng mga succulents natin. So, yes, we're going to propagate succulents via stem cuttings and leaf propagations without air drying. So, paano yun? Promise, successful ang mga yun. Tara, subukan natin. Yes, totoo. Successful yung mga yun. Successful propagations without air drying. So, we're going to do it today. And then, as usual, before we proceed, like, comment, subscribe, and click the notification bell for more gardening tips and vlogs from Hardinerang Nanay or HNTV Baguio. So mga kahardin, meron tayong dalawang methods of propagation na ginagawa ko sa mga succulents ko. Yung una is the air dry method. Meron tayong isang vlog noon na regarding this one, air dry method propagation technique, which is 100% na effective or successful. Then the second one is the no air dry method. Okay, magre-review lang muna tayo saglit mga kahardin yung mga nakapanood na ng vlog na yon. Pero yung mga beginners, you will see the difference between the air dry method and the non-air dry method. So ito na nga mga kahardin ang air dry method natin. Tandaan, review lang ito para makita natin ang difference. So ito yung si Sugar, meron siyang successful propagation via air dry method. So, ayan, perfect. Crested pa siyang tumubo. Okay, pati rin itong si Pink Trumpet, meron na siyang pups or babies. That is air dry method. Itong mga Cube Frost, perfect. Lahat sila. Walang casualty. Tumubo lahat sila. Itong via air dry method. So, papaano ba yung air dry method? So, review lang mga kahardin. Yung mga nakapanood ng first vlog natin regarding this one. Pero kung hindi pa, tara, alamin natin kung paano ba kasi yung air dry method na yan. Yung air dry method, so ilagay mo lahat ng mga mature leaves na na-harvest mo at saka yung mga stem cuttings, top cut natin, mga pugot natin, ilagay natin sa container na well circulated yung hangin. Sa ilalim niyan, may mga butas-butas. May container tayo na ganun, di ba? May mga butas-butas. So, after 2 weeks, nagkaroon na ng roots. So, ipatong sa lupa. Okay? Didiligan after 2 weeks. Okay? Don't you worry. Don't you cry. Because succulents and cacti will survive in a month na walang water. So, ayan, meron na siyang mga babies, pups after 2 weeks. Okay? So, hindi sila sabay-sabay actually. Meron mga mauuna, meron mga huli. Kaya, huwag mo muna diligan kaagad kasi mayroon mang hindi pa nagkaroon ng roots or hindi pa ready to begin. Okay? So, ayan, to yung mga leaf propagations ko before na, ayan, lumalaki naman na sila. Nagsusurvive naman na sila. Okay? Perfect. These are some of my stem cuttings propagation or yung top cut propagation natin via air dry method. So, hinintay ko muna silang magkaroon ng roots bago ko itinanim sa lupa and then diniligan ko after 2 weeks. Okay, yung mga iba dyan, hindi yan kaagad nagkakaroon ng roots after 2 weeks. So, ano ang gagawin mo? Itanim mo sa lupa, diligan mo after 2 weeks. Don't you worry. They will not die. They will survive without water for a month. Remember? Ladies and gentlemen, we are now
here sa no air dry method. So ayan, ito yung sample ko. Sinasabi ko sa inyo, successful. This is about 3 weeks. So yung mga iba, nauuna yung roots bago yung mga pups. Si Debbie, ganyan ang itsura eh. Humahaba-haba yung mga palbas niya muna bago magkaroon ng babies. Pero meron tayong fact, meron tayong katotohanan na dapat tanggapin na hindi lahat ng mga succulents ay pwedeng i-propagate yung mga leaves nila. Ang isang alam ko doon is yung cabbage rose. Hindi pwede. Ayaw niya. So, ang cabbage rose, ang propagation nun is via top cut o kaya hintayin mo mag-anak. So, ito yung 2 weeks old natin na no air dry method. Yan Yan, meron tayong problema dito. Hindi ito mature leaf. Okay? Ayan. Hindi yan mature leaf. So, nagkaroon siya ng ganyan yung itsura. I mean, namatay, hindi successful. Pero at least, let's say, 99% ay tumubo. Okay, 98%. Okay, itong si Lovely Rose, ganyan ang itsura niya after 2 weeks. Diba? Ang sipag. Okay? So, hindi sila sabay-sabay. So, after 2 weeks, nagkaroon na ng roots yung iba. Huwag muna nating silang didiligan. Kaya, I suggest na diligan nyo sila after, 2 weeks more. Additional 2 weeks more. Okay? So, ulitin natin. Pag after 2 weeks, nagkaroon na ng mga babies and pups yung iba, tulad ni Lovely Rose. Pero yung iba, wala pa. Kaya huwag natin silang didiligan. Maghintay pa ng another 2 weeks. Saka natin sila spray-sprayan, dilig-diligan. And then, once a week na yung dilig eh. Okay? Yung maintenance nun. Okay? Pwede naman twice a week. Pero sige, to be sure na successful, every once a week. Okay? So, ano ba yung method natin? Ano ba yung first step natin para sa no air dry method? Yan na nga, kinukuha natin yung dahon ni Bashful na ayaw patanggal. Kaya dahan-dahan, huwag pilitin. Kung ayaw nyong patanggal, huwag nyong kunin. Okay? Twist and get. Okay? May nakuha naman tayo. Parang itong si Lovely Rose. Mabilis talaga itong dumami. Mabilis magka-pups, mabilis magka-baby. Okay? So, kuha lang tayo ng mga mature leaves. Minsan pwede rin yung mga babies, mga hindi mature na leaves. Diba? So, nasa lang yan, hindi pagdidilig. So, ayan, we have some of the, leaves. Itong si halaman na to, amazed ako dito. Alam nyo kung bakit? Ito ang hirap kasi kunin yung buong leaf niya. So, minsan naputol ko siya. Pero, yung naputol ko na yun, nilagay ko pa rin doon sa on top of the soil. Alam nyo ba naman, tumubo. Ito siya yung kalahati nun. Ayun tumubo siya. Amazing, di ba? Eto pa as in, tumubo kahit i-half-half mo pa ilang hati yung leaves niya. So, pwedeng-pwede. Try nyo. So, ito na nga mga kahardin, magtatanim na tayo ng or gagawin na natin yung no air dry technique. So, I have a soil mix here. Loam soil, kokopit na konti, and then pumice. So, ayan, ipapataw na natin sa lupa kaagad after natin harvest yung mga leaves. So, kanina, yung air dry technique natin or method, hinintay natin silang magka-roots, magka-babies sa isang container. 'Di ba? So, ito hindi ipapataw na kaagad sa lupa. Pero, ang technique nito, para hindi mabulok, alam nyo ba, hintayin natin silang magkaroon ng roots and babies. That is in 2 weeks time. So, ang mauuna dyan ulit, itong Lovely Rose. 'Di ba? So, ano ang gagawin natin? Kailan natin sila didiligan? Didiligan ba natin kaagad sila after nilang magka-roots? Hindi. Maghintay ka pa ng 2 linggo pa. Okay? So, for example, tinanim mo ngayon, February 1, didiligan mo na sila March 1. Okay? Para siguradong nagkaroon na sila ng roots
at saka babies. Okay? Pero meron talagang matagal Yung Nevada, matagal talaga yun magkaroon ng baby. Kaya pala medyo pricey yun kasi matagal talaga. So, hintayin lang kung yun ang i-propagate. So, pupuntahan naman natin yung mga stem cuttings natin o kaya yung top cut system natin. So, itong si Lovely Rose, kinat na natin, hindi na natin kailangan air dry kasi nasa no air dry method tayo. 'Di ba? So, diretso tanim sa lupa. Okay? So, after 2 weeks, si Lovely Rose, siguradong magkakaroon yan ng roots. So, wag muna natin silang didiligan kaagad. Maghintay pa ng another 2 weeks para magdilig. Okay? So, after a month na, 'di ba? 2 weeks plus 2 weeks is 1 month. So, ito na sila. Kadidilig lang. So, tingnan natin. Kadidilig lang nung isang araw. So, tingnan natin yung mga roots. O yan, healthy, di ba? Kung may mga dead leaves pala dyan sa ilalim niya, normal lang yon, tanggalin. Okay? So, another one. There we go. Di ba? Napakabilis lang nitong Lovely Rose na to. Hindi pa siya maarte. Kaya gustong-gusto ko siya Napakaganda pati. Di ba? So, ang maintenance ng watering nito once a week. Early in the morning. Tapos, meron pa tayong ibang mga halaman or yung mga ibang succulents na top cut system via no air dry technique. Itong try natin si Donkey's Tail. Pero si Donkey's Tail, hinati ko pa ulit. Okay? So, yung mahaba na yun, divided by 2. So, ayan yung ating soil. Tanim kaagad si Donkey's Tail without air drying. So, ayan. Check natin sila. After, medyo matagal itong magka-roots. After a month. Ayan sila, Yun. So, ito, dinilig ko na sila. The other day. Okay? Always remember na yung mga succulents natin, makakasurvive yan without water for a month. So, okay lang na. Huwag muna natin silang diligan until na magkaroon na ng... Itong si Pendens, try ko siyang i-propagate through yung mga leaves niya. Walang tumutubo. So, ikakat na lang natin yung stem niya. Okay? For propagation without air drying. Ayan. Asan na ba? Ayun, gunting, putol. Ayan, yun. So, si Pendens, hinihintay ko siyang mag-flower, wala pa. I sprayed already foliar fertilizer, wala pa. Itong sea soil natin, as usual, meron siyang pumice. Okay, so itanim na natin kaagad si Pendens. Tapos, wag muna natin silang diligan. Okay? Magkakaroon ito ng roots mabilis lang after 2 weeks. Okay? Based on my experience kay Dolphin, unique siya. Alam nyo kung bakit? Pwedeng-pwede siya sa no air dry. Kasi pag sa, sa air drying technique, matagal siyang magkaroon ng roots. Kaya, for me based on my observation, na mas okay pag no air dry technique siya. Diretsong tusok sa lupa at saka pwede na siyang diligan after 2 weeks. Yun ang experiences ko kay Dolphin. Laging tatandaan ang laging sinasabi ni Hardinerang Nanay, overwatering is the #1 killer of all plants. Successful propagation? So, tianog, kabasan mo. Pan-like kayo, pan-comment kayo, pan-subscribe kayo. Thank you for watching HNTV Baguio. Our home, our garden. We believe that all plants grow with love.